Inaasahang paghina ng habagat ngayong araw at unti-unting pagbugso na naman ng Estelis, magdudulot ng mga pag-aaraw at fair weather katamtaman sa nalalabi ng Luzon, kasama ng Metro Manila at bahagi ng Visayas at Mindanao. Ilang kaulapan ng iral sa ibang bahagi ng silangan ng Luzon, especially sa Bicol Region at Quezon Province. At pagbalik tanaw para i-reviewin ang ating monthly for July forecast na hanggang 1 hanggang 2 bagyo lamang ang mabubuo sa loob ng PAR ay nangyari. At patuloy na exceed X-ray event ngayong araw, inaasahan pa rin at ang ating geomagnetic field na nagaganap sa mundo ay patuloy at inaasahan sa unang araw ng Agosto. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng Miyerkules at huling araw ng July 31, 2024. Ang oras nating boys may maga, alas 10:28 na ng umaga. Well, ito na pong huling araw ng ating buwan ng July 2024 at kinabukasan ay papasok na tayo sa panibagong yugto ng buwan ng Agosto. Which is, alam naman natin taon-taon, ginaganap ang araw ng pagtula o yung parang araw ng balagtasan sa month of August. Anyway, sa ating namang analysis para ngayong araw o sa huling araw ng July 2024 ay ngayon ay magiging maganda at fair weather ang most areas ng bansa at magiging maaraw naman dito at tataas na naman ang air temperature natin sa Metro Manila at ibang karatig ng Central at Northern Luzon. Dahil sa unti-unti nang numinipis ang habagat natin sa kanluran ng bansa, so magkakaroon na naman ng inaasahang slowly southwest monsoon flow or monsoon break, kung tatawagin ito ni Pag-asa. Expected yan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan. At paaraw, naasahan natin yan ngayong araw at makikita natin sa live CCTV snapshots. Despite the partly cloudy overcast, expected may pagpasok at pagsikat na ng araw at pagtaas ng temperatura sa amin sa Caloocan. Wala na po tayong inaasahan na binabantayang low pressure area at inalis na nga po itong C90W dahil gaya na ating report. Kahapon ay di talaga inaasahan na magkakaroon pa yan ng enhanced development dahil napakababa at napakahilaw talaga ng kanyang upward convection. Yung convergence niya is hindi naging sapat doon sa area na yon. At sobrang lakas ng vertical wind shear sa bahagi na yun. So, hindi rin talaga tatagal yan sa loob ng 24 oras. At tuloy na itong inalis ng aking tropical cyclone sector. Sa lowest temperature nito lang, aking weather station, kaninang 5:01 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon, mataas-taas na. Ang air temperature namin sa Caloocan at 33.6 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:32 PM. Ibig sabihin lamang nito ay mataas na ang naging heat index namin kahapon at 44.6 degrees Celsius ang init pandama sa amin sa Caloocan. So inasahan niya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero kung titingnan natin sa PH16 past 24 hours, nangunguna ang Butuan na may 34.5 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura since past 24 hours. Sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila na lowest of 17.2 degrees Celsius na lowest temperature. Pagdating naman sa inulan, ang Malay-Balay sa Bukidnon, ang nakapagtala sila ng 70 mm na total rainfall. Kahapon, drizzle rains lamang na mataan namin sa Caloocan at 0.6 mm lamang na light drizzle rains. Samantala ay meron tayong space weather at patuloy pa rin ang ating solar radiation at inaasahan o di inaasahan radio blackout at makikita natin sa ating alert message ay nagkaroon na naman tayo ng exceed M5 category na solar flux at inaasahan natin na R2 moderate ito at patuloy ang significant impact na sub-solar point na naman kung saan dumadaan ang liwanag ng araw. So expected na naman ang mga limited radio blackout at high frequency interruptions
within minutes. Random na lamang po yan. Typically, minor lang naman ito, pero expected kapag nakagkakaroon kayo ng mga radio interruptions, asahan na natin dulot yan ng mga ilang minor radio blackout o radio interruptions. Wala sa ating NOAA KP Index sa data feed ng PIMO Weather Space Weather section, makikita natin hindi nangyari naman so far yung pinakamataas na inaasahan nating geomagnetic activity na umabot ng KP3. At least hindi nangyari yon, umabot lamang hanggang sa KP5 index na pinakamataas na KP index kahapon. At the rest, puro active na lamang at unsettled hanggang kaninang madaling araw nga po. So, at least, hindi siya tumodo. Umabot ng G2 to G3 index. Bagamat sudden fluxes ang nagiging arrival sa ating magnetosphere, in past 24 hours, ito ngayong araw o kaninang madaling araw, unti-unti nang medyo kumakalma na yung fluxes ng magnetosphere natin. Yung magnetometer, ayon dito, medyo unti-unti nang kumakalma ang epekto ng H-parallel at earthward direction ng solar wind. At least hindi naman ganun kalala. At maging sa ating mga arrival ng X-ray flux sa Earth, mula kahapon ay at least hindi naman umabot ng todo-todo. Isang beses lamang siya nag-R3 at kumalma din ito hanggang kaninang madaling araw into R1, minor nga na geomagnetic field lamang. So sa ating KP index hanggang G1 ang inaasahan pa rin, to G2 pa rin daw ang di inaasang aabutin ng ating geomagnetic field. So expected 75% pa rin ang posibleng radio blackout between R1 and R2 dahil patuloy pa rin ang direkta ng mga cluster ng mga sunspots na nakatutok sa Earth. Well, kung babalikan natin, ayan po yung mga cluster na sunspots mula sa haring araw. Malawak-lawak yan, kalat-kalat. Mula sa A13, 767, 3765, 3766, yan. Kasama na ang AR3763, 3770, at kay 3764. At ito namang tututok na naman sa Earth ang isang sunspot na ito na AR3769. So inasahan na tuloy-tuloy na makakaramdam tayo ng mga ilang coronal mass ejection at arrival sa Earth. And hopefully hindi naman sobrang lala at hanggang minor lamang kung maaari ang maepektuhan sa mundo. Dahil malaking significant yan lalo na sa ating mga satellite sa labas ng ating mundo. So far, ang ating TC ionospheric range ay makikita apektado ngayon ang area ng bandang Mid-Pacific, kalapit nito ng Southeast Asia. Asahan na dadamay ang Pilipinas na naman at yung bahagi ng Japan at Eastern China. So inasahan na naman natin ang mga ilang radio interruptions. Pagkamat, maliit pa ang epekto nito, asahan pa rin gaya kahapon ang malawakang epekto lalo na sa Northern and Southern Hemisphere na nagkaroon ng mas mataas na auroral activity rin dahil nga po sa geomagnetic field. Kung titingnan natin sa huling araw ay naglalaro pa rin sa about 50 to 600 km per second yung bilis ng solar wind. So inasahan pa rin ng significant impact. Kung ikita ninyo dito sa ating graph ng monitoring for solar wind, makikita natin dito yung medyo moderate na impact ng solar wind mula sa coronal mass ejection ng haring araw since 3 days ago pa. At di region absorption natin, hindi naman sobrang taas nga at nakikita natin mga minor lamang ito. Pero expected may mga mangilan-ilan pa rin mararamdaman ang ilang interruptions. Expected between 20 to 80 meters po ang interruption na magaganap na interruption sa mundo ng mga radio transmission lalo na. So kasalukuyan may bago tayong update ng since 10:20 AM ay may mga forecast na naman tayo ng thunderstorm advisory. So mag-ready po at magdala ng pananggalang sa ulan, lalo na nitong mamayang hapon. Diyan sa bahagi nga po ng Southern Luzon, kasama na ang bahagi ng Romblon. Diyan sa Andiogan, San Andres, Santa Maria, Pero, Looc at Alcantara. At sa bandang Camarines Sur naman, ang Ragay at Lupi, within 1 to 2 hours daw iniasahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Samantala sa ating high side humidity, 72% po tayo, moderate, at bumaba ito ng 5% since last hour. May high pressure area tayo sa Metro Manila at 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. At kasalukuyang nasa high tide status tayo at may 4 hours pa at least para mag-low tide
mga bandang alas 3 ng hapon. Titingnan natin gaano kataas ito kanina. Kung titingnan natin sa high tide chart, ay makita natin pinakamataas 1.3 meters. Ngayon ay sa below 1 meter na po ito, unti-unti na itong bumababa. At expected ang medyo mataas pa. At maganda pong pumalaot ngayon sa mga mangingisda natin dahil kalmado naman at walang nakataas na gale warning ang buong baybayin ng bansa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 a.m. rather, at lulubog ito mamayang 6:25 p.m. Ang ating almost waning crescent at 20% na naman na illuminated. Sisikat naman ito bukas na madaling araw at 2:22 a.m. at lulubog na ito ng 2:58 p.m. kinabukasan naman ng hapon, mga folks. So, ibig sabihin, kasalukuyan na pa-moon set pa lamang ito at 44-degree moon elevation. So, makikita ninyo yun, lalo na sa mga low light areas ninyo dyan. Pwedeng kunan po yung paglubog ng ating buwan ngayon. Sa ating local weather outlook, para ngayong huling araw ng Miyerkules at bukas ng unang araw na ng Agosto, ay nasa natin magiging partly cloudy ang ating maghapon ngayong araw. So, maaraw, pero mamaya magiging makulimlim. So, ibig sabihin, overcast ang aasahan natin. At dahil sa humihina ang ating habagat na naman sa kanluran, asahan ang mas madalas na maaraw at maalinsangan ha. May mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers sa hapon at sa gabi, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon at Bicol Region at ilang portions ng west portions ng Visayas at Mindanao area. Medyo scattered lamang ito at ilan-ilan lamang ang makakaranas ng mga ilang pag-ulan ha. Bukas, unang araw ng Agosto, magiging partly cloudy din maghapon, pero mataas ang tsansa na pag-ulan at 90%. Anyway, ngayong araw, nasa 58 to 60% ang tsansa ng uulanin dito sa Metro Manila. So, maaring hindi dito sa amin, maaring dyan sa may bandang Quezon City na naman papasok ng Taytay, kabilang na ilang bahagi ng Marikina, at dyan sa parting norte. Madalas, unang makakaranas yan. At ating highest and lowest temperature expected maglalaro sa 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang may ilan lamang ng mga kaulapan ang ninaga natin dito sa bansa. At kung titingnan natin ng mas detalye yung water vapor, makikita natin unti-unting numinipis ang southwest monsoon natin at unti-unting tumitila mula din sa may timog kanluran ng bansa. So, unti-unting hindi kayo makakaramdam muna ng daloy ng ating habagat. So, mas magiging fair weather at magiging maaraw ang bahagi ng yan unti-unti habang numinipis ang portions ng habagat. Pero the rest ng Northern Luzon, balik uli sa maaraw at mainit na temperatura natin ha. Kung titingnan natin sa Himawara 8 ay maaliwalas ang himpaporin sa buong bahagi ng Ilocos Norte, buong bahagi ng kanluran ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Pababa na yan ang Dagupan, so expected ang maaraw at maalinsangan, so huwag mo na magbibilad. At dito naman sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon, so asahan na naman ang pagtaas ng temperatura sa mga taga-Tubigaraw and the rest ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Kabilang na ang parte na yan ng bandang Sagada pababa ng Santiago hanggang din sa may Central Luzon, mas makakaranas na naman tayo ng katamtaman fairly weather at maaraw na panahon, pero pagsapit ng hapon o gabi, asahan pa rin namang ilang localized thunderstorms, especially dito sa bandang Isabela at Kasiguran Aurora at sa kanluran naman ang inaasahan na naka-forecast na magkakaroon ng localized thunderstorms sa bahagi pa rin ng Ilocos Norte at ilang bahagi dyan sa may bandang Zambales at dyan sa may bandang Bataan at Olongapo area, lalo na sa hapon o sa gabi. The rest, isolated rain showers po ang iiral sa buong bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi dyan sa may bandang Central Luzon, pababa na yan kasama ang Metro Manila, puro isolated lamang ang naka-forecast na mga uulanin. Kasulukuyang medyo makulimlim at umuulan sa may bandang Pulilo Islands and at ilang parte na Infanta Quezon. So magdala po ng pananggalang sa ulan. Asahan sa maghapon ang isolated rain showers din. Magiging sa may bandang Camarines Norte, nakataas ang localized thunderstorms dyan na binanggit natin kanina lamang. Pero sa nalalabi ng Calabarzon, katamtaman at medyo fair weather din tayo, overcast. So wag masyadong magbibilas sa tinding sikit ng araw at asahan ang mas maghapong maaraw at medyo mataas ang temperatura. Isolated lamang din ang mga pag-ulan ang inaasahan.
kabilang na ang Mimoropan, the rest ng Southern Luzon, at Bicol Region, especially sa Catanduanes, Iriga, Legazpi, patungo na yun ng Sorsogon area. At mula sa Southern Luzon, mula Marinduque hanggang Romblon, and the rest ng Masbate, katamtamat maaraw din ang ating panahon ngayong araw. So, magiging fairly weather ating maghapon, puro isolated lamang ang naka-forecast, kabilang na ang bahagi ng Visayas, fairly weather at overcast din ang umiiral, lalo na sa may Cebu at Bohol area. So, isolated rain showers lang din ang iiral, lalo sa hapon o sa gabi, especially ng mga taga Negros Occidental at Oriental sa Katimugan. So, kasama na ang bahagi ng Dumaguete hanggang Sipalay, na may mga ilang partly cloudy at isolated rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi. So, magdala ng pananggalang sa ulan, ha? Mag-isa may Bohol at southern part ng Leyte sa may bandang Maasin, Baybay, hanggang dyan sa may bandang Abuyog. Siyempre, hindi lusot ang bandang Liloan at San Ricardo. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, sa northeastern ng Mindanao, mula sa Surigao del Norte, magiging maulap ang bahagi ninyo dyan. So, may mga ilang kalat-kalat na mga ilang light rain showers to moderate ang inaasahan sa may bandang Dinagat Island at Siargao and the rest ng Surigao City at ilang bahagi dyan sa may bandang Tandag. Pero the rest ng Caraga area ay katamtaman, maaraw po. So, moderate at fairly weather ang bahagi na ito hanggang dyan sa may bandang Northern Mindanao hanggang Central Mindanao. Magiging fairly weather din tayo sa bahagi ng Sorsogon area at bahagi ng Davao Region. Mga isolated rain showers lamang sa hapon o sa gabi ang medyo iiral, kabilang na ang silangan ng Hinatuan, Bislig, pababa na yan ng Katiil at Governor Generoso. Especially sa hapon o sa gabi po yan, may mga ilang isolated rain showers at localized thunderstorms, kabilang na rin ang Compostela Valley. Pero the rest ng Lanao del Norte at Lanao del Sur so far ay katamtaman at maaraw po ang umiiral din dyan. So huwag masyadong magbibilad. The rest, kasama na ang bandang Osami City, papasok na yan ng Zamboanga Peninsula na magiging katamtaman at ilang partly cloudy and some mostly cloudy sa Zamboanga del Norte. So may mga isolated rain showers din ang di inaasahang iiral itong maghapon, lalo na sa hapon o sa gabi. So medyo prepare pa rin tayo sa mga magdadala tayo ng mga pananggalang sa ulan, kung hindi lamang sa tinding sikat ng araw maghapon, dahil magiging mas mataas din ang temperatura sa Zamboanga Peninsula despite na nakakaranas ng mas gloomy sa hapon o sa gabi. At since wala tayong namamataan na o wala tayong binabantay na low pressure area sa anumang bahagi ng bansa, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Makita natin mataas po ang anomaly dito, at least 50% na po. Pero na-post ko na yun sa akin, o kakapost ko lamang sa Facebook page sa Hilagang Silangan ng Extreme Northern Luzon at o dito sumunod ng southeast ng Japan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi inaasahan papasok ito ng PAR o hindi inaasahan o malitan tsansa na tumama ito sa anumang kalupaan sa Pilipinas, so wala tayong magiging concern ito. Medyo gagalaw lamang ito ng bandang pa-west, northwestward according sa mga initial computer models o ensembles, pero scattered ang mga ensemble nito na may pagkakataon na medyo magno-north westward ito at tungo din sa may bandang southern Japan area yung galaw nitong anomaly na to. At kung sisilipin natin, yung kanyang probability in real time ay halos nasa 40 to 50% chance na rin ito. So, posible na ito maging isang invest din na tatawaging 92W, invest just in case. Sa susunod na 24 oras, mukhang pinapakita na mas tataas yung probability ng kanyang anomaly. So, maaring pumasok nito sa invest 91W. Pero wala itong magiging banta sa anumang bahagi ng bansa. Mga ilang 10% portion lamang dito kung sakaling masunod ang global spectral model na pinapakita ng Japan Meteorological Agency sa aking tropical cyclone assessment monitoring, wala pa rin itong nakikitaan o di inaasahan na tatama sa anumang bahagi ng bansa dahil napakadulo na ito o subtropical areas na ito kung mabubuo man. So, magdedepende na lamang yan sa lamig ng temperatura dyan sa Northern Hemisphere kung ito ay malulusaw din kagad o tuloy ang maging isang active na low pressure system. So, titingnan naman natin yung mean sea level pressure niya. Mababa na sa 1,004 hectopascal. So, medyo mataas na yung anomaly niya. Mukhang mainit-init ang temperatura ng dagat dyan. So, pinapakita pa nga dito sa unang 3 araw ng Agosto, makikita pa, nagkakaroon pa ng intensification na. Pumapasok siya sa tropical depression. So, maring itaas ito ng Japan Meteorological Agency as tropical depression anytime kung hindi magbabago yung mean sea level pressure at global spectral model nito. Bumaba pa siya sa 1,002 hectopascals by August 3
So between bukas ng August 1 to August 3 ay inaasahan na mukhang tataas pa yung kanyang anomaly probability na maaring itaas ang tropical depression ni Japan Meteorological Agency. Napakalawak lamang yung kanyang sirkulasyon at titingnan natin kung magiging improve yung sirkulasyon niya dyan sa itaas. Magdedepende na yan. Dahil mataas po ang mga vertical wind shears dyan, ang high pressure area dyan sa northern hemisphere na. So, nasa under subtropical siya, magdedepende na lamang sa temperatura sa paligid kung tuluyan itong maging active low pressure area. So, makikita naman natin sa mga computer models mula sa GFS ay magiging shallow low pressure ito. Yung may pagkakataon magiging active low pressure area at magiging tropical depression pa nga siya according kay GFS. Kay CMWF ay ganun din na pinapakita pero dito pa northward naman o bandang pa northeastward naman ang kilos niya. So medyo magulo pa yung kanyang ensembles at kay NAVGEM pa northeastward naman din o medyo northwestward ang ipinapakita at medyo may aggressive development pa dito sa bandang Okinawa Islands. Sa loob ng 3 hanggang 4 na araw sa unang linggo, yan ang Agosto mga folks ha, so maliwanag yan. At mula naman sa ibang agencies ay ganun din nagtutugma ang kanilang mga development forecast ng mga computer models. Pero makikita natin ay napakalayo na magiging banta ito sa bansa. Kasi dahil mataas po ang high pressure system sa Northern Hemisphere, maaaring magiging magulo pa ang magiging kilos niya, maaaring mag-northeastward, bigla itong kakabig pa northwestward o west-northwestward. Ayan, makikita natin, high pressure area pa sa may bandang silangan nito o silangan ng Japan. Ayun, mataas o 1,030 hectopascals. Maitataboy niya ng anumang low pressure system dito sa may bandang southeast ng Japan. Kikilos pa northwestward ang magiging galaw. So at least hindi naman ito bababa at napakalayo na sa threat sa bansa. So walang masyado magiging concern ito mga folks. So yun ang magandang balita sa atin sa Pilipinas. Hindi threat ito sa bansa. So i-review lang natin yung huling araw natin para sa ating monthly tropical cyclone forecast analysis natin. At nakita natin ay nangyari nga po na 1 hanggang 2 malakas-lakas o mas malakas na bagyo, nagkaroon pa nga tayo ng super typhoon na si dating bagyong Karina, nagpahamak sa atin sa Metro Manila na nagdulot nga po at nag-declare ng state of calamity. So, nangyari nga po ang ating forecast, 1 hanggang 2 malakas na bagyo ang pumasok sa loob ng ating Philippine area of responsibility. Binanggit ko pa nga dito, 1 sa 2 ang most common maglalandfall sa Northern Luzon. Pero hindi po nangyari sa real time, which is lumapit lamang ito dito, itong si Karina, halos lumapit lamang. At buti na lang, umabig ito pahilagang kanluran at hindi ito nagkaroon ng totally landfall sa bansa. Na ayon sa pinapakita ng ating mga multiple recordings ng patterns ng mga bagyo na nagdaan. Buti na lamang at nag-iba ang galaw ni Karina, malayo sa pinapakita ng mga multiple tracks nito. Kung mapapansin ninyo, si Karina ay lumapit ng ganyan at bigla itong kumabig pahilagang kanluran. So, parang first time lamang na nagkaroon ng ganitong track na isang malakas na bagyo at naging super typhoon pa siya pagkalapit nga po ng Eastern Taiwan. Pero maliwanag dito ay 1 hanggang 2 malakas na bagyo ang pumasok sa loob ng PAR at isa nga dito si Karina na naging super typhoon na kauna-unahang pinakamalakas na bagyo for the month of July nga po. At ang isa dito ay halos nangyari dito sa ikalawa nating forecast track na nagtraverse nga po ng bandang Eastern Visayas, itong si Butchoy as low pressure area at tumagos ito sa may bandang Mindoro. At kung kailan lamang i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility, umabot pa siya sa tropical depression at saka na ito umexit ng ating Philippine Area of Responsibility. So, nangyari po yung kulay orange na to, at least, yung maging track ni Butchoy. Pero si Karina ay hindi nagtugma dito sa nauna nating ensemble o track analysis natin. Pero at least maliwanag na isa ay maari lumapit nga po sa bahagi nga po ng Luzon kung hindi man ito tumama. Dahil maaring isa nga po, binanggit ko dito, magtatraverse ng Bicol region at 50% pa nga ito magdi-develop sa tropical storm to severe tropical storm. Pero hindi nangyari yon kung kailan lalabas ito ng PAR, itong si Butchoy, naging tropical depression na. So, yun lamang po, at least malayo sa naging forecast ni Pag-asa na 2 hanggang 3 bagyo daw ang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Disregard na natin yung mga low pressure area dahil mga low pressure area,
hindi naman significant na tropical cyclones yan. Isa lamang itong mga trough na hindi kinoconsider sa mga forecast track ng analysis na tropical cyclones development. At least, nangyari po yung ating analysis, tumugma po. Malayo sa naging forecast si Pag-asa na 2 hanggang 3 bagyo daw ang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa Ulap Indol, so far, wala tayong nadedetect na ng mga noise. Hindi gaya ng isang araw, napaka-noise po ng ating seismograph. So, medyo messy. Ngayong araw, mukhang maganda na at wala na tayong nadedetect na medyo noise o seismic noise at wala man tayong naitala na malalakas na mga pagyanig. However, sa huling araw at sa data feed mula kay PBox, mula kanina madaling araw ay nakapagtala ng isang magnitude 4, to be exact, magnitude 4.5 dito sa may bandang southwest ng Cabuyog, Leyte. Naganap ito kaninang 2:41 AM ng madaling araw. Mababaw lamang ito, 3 kilometers. So malamang nakaramdam ang paligid ng Abuyong, Baybay City, Mahagpag, hanggang sa may bandang MacArthur, Javier, ng at least intensity 1 to intensity 2 na pagyanig. Hopefully, walang nagkaroon ng mga crackings sa inyong mga structural. Since magnitude 4.5 ito, medyo nagmo-moderate rin o halos malakas-lakas na rin ang pagyanig ito. And so far, after dyan sa may bandang Abuyog, Leyte, wala namang kasunod na naitala na magnitude 4.0 ang naitala. Pero marami-rami na agad na mahihinang lindol ang mga naitala mula sa data PDP box. So bibilangin natin kung ilang total earthquakes natin. At mukhang papantay lamang yata sa total earthquakes ng month of June and July. O halos very close lamang. Well, kung titingnan po natin sa ating annual or monthly historical data ng mga total earthquakes. Yan. Nasa total of 1,091 earthquakes na po tayo. So mukhang matatapos ito na hindi aabot ng 200 na total earthquakes. Well, makukonfirm natin yan hanggang madaling eksakto 12 AM. At 1,026 dito is magnitude 2.0 pataas. 62 na po sa ating magnitude 4.0 pataas at walang nadagdagan sa ating magnitude 5.0 pataas. Maging sa magnitude 6 na wala tayong naitala na kahit isang magnitude 6 at isang magnitude 7.0. So medyo ang kagandahan, kukunti lamang ang naging magnitude 5.0 natin pataas na naitala sa bansa. However, dahil sa 1,091, kung kukumpara natin for last month of June, nasa total of 1,195 po ang total earthquakes ng month of June. So kung matatapos ito buong maghapon na hindi malalagpasan ang total earthquakes last month, bukang kukunti o lumalabas, mas kaunti lamang ang total earthquakes natin for the month of July. Ang kaibahan lamang, nagkaroon tayo ng mas malakas na recorded na magnitude 7.0 na naitala for the month of July. Bagamat mas konti ang total earthquakes ng magnitude 5.0 pataas. Yun lamang ang medyo kaibahan doon, mga folks. So, yun lamang ating status o update sa ating total earthquakes para sa huling araw ng July. Ipopost natin yan siguro bukas ang pinaka-total earthquakes natin o assessment report natin for the total earthquakes of July 2024 mga folks. So abay-abang na lamang mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling araw ng July 31, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Miyerkules, July 31, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga malaman ang pinakadetalye at dynamic and real-time events mula sa aking weather station, lalo na sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po at magandang tanghali na rin sa ating lahat.